Okay po, pag-usapan natin po gallbladder stone. Ang dami kasi nagtatanong sa akin, bato sa abdo. Mararami sa atin nababasahan may gallbladder stone. Sasagutin natin, kailangan ba operahan o hindi? Anong pagkaing pwede? Anong pagkaing bawal? Pwede ba natural remedy lang? Ano ba mga warning signs ng gallbladder stone? Ano rin yung tatlong very bad sign ng gallbladder stone? Lahat po yan sasagutin natin ngayon, ha? Unang-una, yung gallbladder or gallstone, pareho ibig sabihin yan, nakatago yan sa ilalim ng atay. Gumagawa siya ng bile, yung kulay green. Itong bile na to, pangtunaw ng taba. Pag kumain tayo ng oily foods, yan ang pangtunaw. Ang nagkaka-gallbladder stone, 10% ng lalaki magkaka-gallbladder stone, 20% ng babae magkaka-gallbladder stone. Ano yung 5 warning signs? Didiretsuhin ko na. Ano 5 warning signs ng gallbladder stone? Pag sumasakit na to, may iba hindi sumasakit. Pag sumasakit sa right upper quadrant, sa may kanan, sa ilalim ng ribs, very sharp, very intense pain dito, right upper quadrant, sa kanan yun. Second, yung sakit pwede tumugon sa likod, sa gitna ng shoulder blades. So, ibang klaseng sakit to, hanggang likod, tumutugon. Pangatlo, pwede nasusuka. Nasusuka at sumusuka. Pang-apat, pwede magbago ang dumi. Pwede maging light-colored yung dumi, nagiging gray stools, or yung iba nagtatae. Tapos sumakit na ang gallbladder stone ng oily foods. Para sa surgeon, kadalasan yun sumasakit to. Pero kahit meron kang mga bato, pero hindi naman sumasakit, kadalasan for observation. Yan. So yan ang mga symptoms sa kanan, masakit, sharp and intense, nasusukang na likod. Ano po ang tatlong very bad sign ng gallbladder stone? Kung meron kayong bato sa abdo, tapos ito yung binabantayan nating tatlong very bad. Yung mga iba yung masasakit at nasusuka, oo, kasama yon. Pero pag meron kayo nitong tatlo, masamang-masama to. Nung nag-aaral po ako, ang kodigo ko dito ay FPJ eh. Parang Fernando Paul Jr. Ano yung FPJ? Fever. May gallstone. Tapos nilagnat F. P. Sobrang pain. J. Jaundice. Naninilaw. Naninilaw ang mata. So, may gallbladder stone ka, nilagnat, nanilaw, sumobra sakit. Ibig sabihin, nagbara yung gallbladder stone. Emergency po yon, nagbara. So yan, dadalhin agad sa ospital, inooperahan agad. Hindi maganda pag nilagnat at naninilaw, sabihin, nabara na yung bile. Yan ang bad sign talaga. Ngayon, alamin natin, sino ba ang tinatamaan ng gallstone? Okay? May kodigo tayo, tandaan nyo to ha. Hindi tayo nagpapatama, medical po to. 4F, 4 na letter F as in flower. F1 is female. Female, babae, tinatamaan. Second, fat. Hindi po nag-iinsulto. Usually fat eh. Female na mataba. Ayan. Pangatlong F40. Mga 40 years old. 30, 40, 50, ganyan. And last na F, fertile. Ibig sabihin, nire-regla pa. So, fat, female, 40, fertile. Yan ang pag nakakita tayo ng pasyenteng ganyang edad, malaki tsansa na nagkakaroon ng gallbladder stone. Ang gallbladder stone, ano nakikita sa bato? Tatlong klase ang nakikita. May tao, 80% of the time, cholesterol stone. So yung mahilig sa matataba, mamantika, may fatty liver, 80% cholesterol nakikita. 15% calcium stone. Anong calcium? Baka mahilig ka sa patis, sa toyo, yung mga, di ba? So, pwede rin calcium stone. At 5%
uric acid stone. Meron din. So, pwedeng cholesterol stone, calcium, or uric acid stone. Yun yung mga nakikita. O, punta naman tayo. Lahat po sasagutin natin. Lahat ng gusto nyo malaman. So, trabaho ng gallbladder, meron siyang bile, at minsan dumadami yung bile. Kaya, nagiging sludge, kaya nagiging bato. Meron tayong gamutan na natural muna. Ano ang natural na gamutan sa gallbladder stone para hindi na maoperahan? Subukan muna natin yung natural. Number 1, makinig po kay maigi, dapat magpapayat kasi ayaw nga natin ng fat. Mas pumapayat, mas hindi nagkakaroon ng gallbladder stone. Ang problema, ang weight loss sa gallbladder stone dapat konti-konti lang. Magpapapayat kayo 1 to 2 pounds per week. Ganun lang po. Kasi yung biglang weight loss, yung crash diet, yung talagang sobrang tipid sa pagkain, talagang gusto magpapayat agad, yung crash diet, siguro yung talagang walang kanin, gusto mo talagang magpapayat, yung pa nagkakos ng gallbladder stone. Ulitin ko yung rapid weight loss, yun ang magdudulot ng gallbladder. So, masama kahit anong bagay na binibigla. Kaya kung magpapapayat, 1 pound, 2 pounds per week. Sa isang buwan, mga 4 up to 8 pounds, ganun lang dahan-dahan. Kung hindi, parang nagugulo yung gallbladder natin, lalo pa nagpo-form ng stone. Number 2, ano ang dapat kainin at bawal kainin sa gallbladder stone? Gusto natin low fat, low salt, diba? Ang mga okay, yung mga healthy oils, yung olive oil, mataas sa omega-3 fatty acids, yung avocado, healthy fats yan, isda, kahit taba ng isda, pwede yan. Fish oil, pwede rin yan. Diba? Gusto natin mga low fat, diba? Pag karne, hindi yung taba. O sa gatas, pwedeng low fat milk. Sa manok, pwede yung manok mismo, yung breast, huwag masyado yung mamantika at maraming balat. Ano yung bawal? Okay? Ano yung nakakasama? Sobrang processed meat, yung mga hotdog, salami, ham, sobrang matatamis, soft drinks, iced tea, okay? Red meat, sugar, yung mga baked potato, medyo mga chichirya. Okay? Salty foods, pickle foods, yun din. Medyo babawasan yung mga unhealthy diet. Isang maganda rin sa diet, so sinabi ko na yung mga good and bad. Isang very good for gallbladder stone, taasan nyo ang fiber intake. May pag-aaral, pagtaas yung fiber, palagay natin sa wheat bread, sa brown rice, sa gulay, ang gulay mataas sa fiber. Mas hindi nagkakaroon nung gallbladder sludge. Yung parang putik. Diba? Bago maging bato, misa parang nagpuputik-putik yun. So, mas maganda. Kung mataas ang fiber na kinakain sa gulay, mas maganda pa pag dumi. Ano pagkain mataas ng fiber? Fruits, vegetable, legumes, nuts, seeds, whole grain. So, yung mga sugar at carbohydrates ang binabawasan kasi nakakataba White bread, kanin, only rice, pasta, refined sugar. Sa mahilig sa kape, may good news tayo. Hindi naman malaking pag-aaral to, pero ayon sa ibang pag-aaral, pwede daw uminom ng kape. So, 1 to 2 cups of coffee, pwede daw, kahit may gallbladder stone. May nagsasabi ito, hindi naman ganun ka-sure, pero yung caffeine daw, 1 to 2 cups of coffee, minsan nakakatulong din daw sa gallbladder, contraction at pag-flow ng bile. Okay? Number 1, lose weight. Number 2, alam nyo na yung good food at bad food. Number 3, exercise. May pag-aaral na yung physical exercise nakakabawas sa gallbladder stone. May gamot ba, Dok, para sa gallbladder? Punta po tayo sa mga gastroenterologists. Sa mga gastro, sila nagbibigay ng gamot. Actually,
may dalawang gamot na binibigay. Kaya lang, effective naman pero medyo mabagal tsaka matagal yung inuman. Okay? Tawag dito mga bile acids. Ursodeoxycholic acid, quinodeoxycholic acid. Bahala po yung gastroenterologist nyo. Yung mga siguro hindi maoperahan, minsan binibigyan nitong dalawang gamot. Tawag dito bile acids. Kaya lang matagal to binibigay. 2 years binibigay. Tapos minsan nawawala, babalik din. Ang mga simvastatin at atorvastatin, may tulong din. Lalo na kung may fatty liver kayo. Pwede makabawas konti. Lalo na kung cholesterol stone ang problema. Kasi yung mga statin, nagpapababa ng cholesterol. Ito po ang tinatanong ng karamihan na kahit yung nanay ko nung nabubuhay sinubukan nila to yung cleansing diet, di ba? I'm sure ito tanong nyo, Doc, pwede ba yung gallbladder cleansing? Sa ngayon talaga po, wala talagang malinaw na konkretong ebidensya na effective yun. Okay? Maraming halo. May olive oil, may apple juice, may herbs. Puro yun lang ang binibigay. Ngayon, kung gusto nyo gamitin, wala naman magpipigil sa inyo. Kaya lang, base sa mga nakausap ko, saka nakita kong pasyente, saka wala rin konkretong pag-aaral, tingnan nyo kung mawawala. Kasi talaga, ang pinaka-basis natin, kung yung ultrasound dati may bato, tapos later on, nawawala yung bato. Sa lahat na nakita ko, may bato pa rin. Diba? Yung mga buo-buo nakikita nyo, minsan, yung mga ininom nyo lang na buo-buo. Tsaka isa din problema, kung masyado maraming apple juice, paano kung diabetic kayo, nakakataas din ng blood sugar, kung masyado maraming fruits ang kinakain. Diba? Healthy ang prutas, pero hindi yung masyado maraming prutas. So, yung gallbladder cleanse, hindi ko naman kayo pipigilan, nasa sa inyo, pero usually, hindi po ganun ka-effective. Pwede nyo muna subukan, pero ang ending minsan ay opera pa rin. Meron pa ibang mga alternative na mga remedies like yoga. Meron nagsusubok ng yoga for gallbladder stone. Ayon sa pag-aaral, yung yoga nakakabawas ng stress, nababawasan yung sintomas, pagsusuka, pananakit. Kaya lang, yung gallbladder stones usually nandun pa rin. Pero nakaka-relax ang yoga. So, walang masama doon. May konting pag-aaral sa acupuncture. Okay? May tulong ba acupuncture? Ito sa mga Eastern medicine. Sa pag-aaral din, ang acupuncture, meron naman talaga mga licensed na acupuncturist, nakakabawas din ng sakit sa gallstone. May konting pag-aaral na medyo parang lumiliit konti yung gallbladder. Kung marunong, wala namang masama. Subukan nyo, baka mabawasan. Diba? Kasi sinusubukan natin muna wag maoperahan. Okay? So, ito lang pinaka-alternative remedies natin. Yung tamang pagkain, low fat, wag magpapataba, exercise, at yung cleansing, wala pa talaga po ganun ka-proven. Kailan inooperahan? Okay, ito na. Ito lagi tinatanong nyo Usually, pag hindi pa sumasakit, hindi pa inooperahan. Pero oras na sumakit na, okay, kahit isang beses nagkaroon na ng gallbladder colic, lalo na kung madalas na sumakit, sasabihin ng mga surgeon, mas maganda na operahan habang okay ka pa, habang malakas ka pa. Kasi palagay natin, paano kung nasa airplane ka, doon umatake. O nagbebiyahe ka ng malayo, doon umatake, mas mahirap. Kasi tulad ng sinabi ko, ang kinakatakot natin yung FPJ, na fever, pain, and jaundice. Pag yun nangyari, nagbara Kasi, di ba, paano kung biglang lumabas yung gallbladder stone, nagbara doon sa bile duct? Nako, delikado po yun. Anong klaseng surgery? Ang surgery for gallbladder, very safe po. Kayang-kaya na ng mga surgeons natin. 2 klaseng surgery na ginagawa. May tinatawag na open surgery. Ito yung lumang style. Open surgery, naghihiwa ng mga ganito kalaki dito sa right upper quadrant. 5
5" to 7", depende sa surgeon nyo. Sino kailangan ng open surgery? Yung kailangan hiwain. Diba? Depende sa surgeon mo kung itong ginagawa niya, yung may severe gallbladder disease, yung medyo malala na, o pwedeng open na, or very overweight, mataba yung pasyente, open surgery. May option tayo na laparoscopic surgery. Yung lap chole, nakakita ko nito mga lap chole, 4 lang ang butas. So, hindi talaga hinihiwa yung tiyan, naglalagay lang ng 4 na butas, tapos pinapanood nila sa computer. Sa computer, merong mga parang hook yun eh. May 4 na hook. Hinuhook lang nila, tapos by computer, nakikita nila sa loob, pinuputol, tapos nilalabas yung gallbladder. Ang lap chole, mas maganda lap chole, mas mahal lang. Una-una kasi maliit lang ang hiwa. Diba? May 4 lang na maliit na butas, baka 1 day, 2 days, makakauwi ka na. Hindi katulad ng open surgery, malaki yung hiwa, so mas matagal yung hilom. Diba? So may taong binabagayan yung lap chole, may taong binabagayan yung open surgery, kayo po magkakausap sa doktor nyo. So, oras na inatake na, para sa akin, mas safe tanggalin na, lalo na kung ang daming bato, ang lalaki na ng bato. Ano ang komplikasyon pag hindi ginamot ang gallbladder stone? Tulad na sinabi ko, pwede magbara, pwede mag-cholecystitis, inflammation of the gallbladder, pwedeng mag-pancreatitis, magbara din sa pancreas yung bato. Pwedeng cholangitis, yung sa bile duct, yung sinabi kong fever, pain, jaundice. Okay? So, yun po. Isa pa pong napakahalaga, alam ko marami nakikinig sa atin, pag sumakit itong right upper quadrant dito sa sikmura, kailangan magpapa-ultrasound tayo. Okay? Sa ultrasound, makikita dapat may gallbladder stone. Meron ding mga 4 na sakit na nagkokos din ng sakit sa sikmura, pero hindi pala gallbladder. Okay? Ito yung tinatawag na differential diagnosis. Ayaw natin magkamali. So, kung kayo po sumasakit ang tiyan, wala pa kayong ultrasound, pwedeng gallbladder, pero pwede ring hindi. Ano yung mga ibang possibility pag sumasakit dito sa may kanan, sa may gitna? Number 1, baka heart attack pala siya. Sikmura, pero puso pala. Number 2, baka may ulcer ka. Ulcer, kala mo, gallbladder, ulcer pala. Sa tiyan pala ang problema. Number 3, pwedeng appendix. Kasi minsan yung appendix sa kanan din, sa babae. Ito sa gallbladder, sa kanan, sa taas, so medyo magkalapit yung dalawa. Baka magkamali, appendix pala. And number 4, baka sa lungs ang problema. Yung baga mo pala ang problema. So ito yung mga possibilities pa. Check tayo sa gastroenterologist. Hopefully, nasagot ko lahat ng mga tanong ninyo. Meron kayong binibigay ng mga ibang gamot. Basically, wala po talaga yung mga supplement. Low fat lang talaga. Magpapayat lang tayo para hindi mag-form ng maraming cholesterol stones. Okay? Sana po nakatulong tong video ko about gallbladder stone. May question tayo, bakit siya binigyan ng omeprazole? Oo, omeprazole pang ulcer eh. Baka may gallbladder stone ka na, na-stress ka, may ulcer pa, kaya ginagamot parehong sakit. Okay? Sana po nakatulong tong video. God bless po sa ating kababayan.